Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Bull. Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Bull na 10 taon ng puno ng puot at paghihiganti. Isang gabi, pagsakay niya ng kotse, binigyan siya ng driver ng isang baril na balak niyang gamitin para sa kanyang paghihiganti. Nagtungo sila ng palihim sa isang lugar at doon diretsong pumasok si Bull sa isang madilim na talyer at ginamit niya ang baril upang patayin ng isang tao. Pagkatapos ng karumal-dumal na pangyayari, nagtungo si Bull sa isang maliit na bahay kung saan nakatira ang isang lalaking nagngangalang Ollie. Ang asawa ni Ollie na si Cheryl ay lumabas ng maingat mula sa kanyang silid at nasaksiyan ang isang nakakatakot na pangyayari. Nakita niya ang kanyang asawa na nakagapos ng mahigpit at nakaduct tape ang buong katawan, habang si Bull ng mga sandaling iyon ay tila walang emosyon na nakaupo sa tabi nito. Lumalabas na may atraso ang pamilya ni Cheryl kay Bull, at sa mga sandaling iyon ay halos hindi makapaniwala si Cheryl na naroon at nakikita si Bull sa kanyang harapan na ngayon ay may balak na maghiganti. Determinado si Bull ng mga oras na iyon habang tinatanong si Cheryl kung nasaan ang pamangkin nitong si Gemma. Tumanggi namang magsalita si Cheryl, kaya nasaksihan nito kung paano baliwalang sinaksak ni Bull ang kanyang asawa. Nagmatigas si Cheryl at hindi niya ibinunyag kung nasaan si Gemma kahit anong pilit na gawin ni Bull. Sa kasamaang palad, bago umalis si Bull, malubha niyang nasaktan si Cheryl dahilan upang mawalan ito ng buhay. Kinabukasan, isang napakabigat na umaga para kay Sharon, ang kapatid ni Gemma, kasama niya ang kanyang asawang si Gary nang makatanggap siya ng nakakagulat na balita. Nang oras ding iyon, dumating ang kanyang ama na si Norm. Binalita nitong patay na si Cheryl at Ollie. Walang nakakaalam kung sino at bakit sila namatay. Ang naisip ni Sharon ay maaaring may kinalaman nito sa isang bigong pagnanakaw. Samantala, makikita si Bull na kausap ang isang batang lalaki na nagngangalang Adam. Binigyan niya ito ng isang seryosong mensahe. Sinabi niya dito na sabihin sa ama nitong si Marco na gusto niyang makipagkita dito. Nag-alala si Adam sa sinabi nito, kaya nagmadali siyang umuwi ng bahay at ibinalita sa ama ang sinabi ni Bull. Nang marinig ito, labis na nabahala si Marco. Tinawagan niya si Norm at nabalitaan niyang pinatay ang mag-asawang si Ollie at Cheryl. Nang gabing iyon, dahil sa kanyang kaba, kumuha si Marco ng kutsilyo sa kusina. Ramdam niya ang pangangailangan na kumilos ng mabilis. Sinabihan niya rin ang kanyang asawa na isara ang lahat ng pinto at huwag lumabas hanggat hindi siya nakakabalik. Maingat na naglakad si Marco sa madilim na kalye malapit sa kanilang bahay na puno ng nerbiyos at takot. Habang hinahanap niya si Bull, bigla na lamang itong sumulpot sa isang nakakatindig balahibong itsura. Hindi makapaniwala si Marco sa kanyang nakikita at bumalik sa isip ni Marco ang mga alaala 10 taon na ang nakakalipas na nagpapaalala sa kanya ng isang kasuklam-suklam na pagtatraidor. Noong mga panahong iyon, kasama niya sina Clive, Norm at Gary. Ginawa nila ang isang kalupitan kay Bull na dati nilang kaibigan. Tinraidor nila ito, sinunog at binaril at siniguradong hindi na ito muling makakaganti. Dati nilang kasama sa trabaho si Bull, ngunit mas pinili nilang alisin ito sa pinakamalupit na paraan. Puno ng pagsisisi at lungkot si Marco dahil nais niyang mabura ang ginawa nila sa dating kaibigan. Dati nilang kasamahan sa trabaho si Bull bilang contract killer, ngunit nagawa nila itong traidorin at patayin at ang dahilan nito ay isa pa ring misteryo. Sa muli nilang pagkikita ay napuno ng lungkot si Marco dahil labis ang kanyang pagsisisi sa ginawa nila sa dating kaibigan. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali ang kanyang asawa. Nagdesisyon itong tawagan si Marco para makasigurado. Ngunit sa kanyang pagkatakot, si Bull ang sumagot ng telepono dahil dito ay mas lalo siyang nabahala sa kaligtasan ni Marco. Kahit puno ng takot, hinanap niya ang kanyang asawa hanggang sa matagpuan niya ito sa isang nakakadurog pusong eksena. Wala na itong buhay at ang kutsilyong dala nito ay nakatarak sa kanyang bibig. Sumigaw siya ng matinding takot dahilan upang marinig siya ng ibang tao at dali-dali siyang pinuntahan ng mga ito upang tulungan. Bumalik ang eksena sa 10 taong nakalipas. Sina Bull, Gary, Marco at Clive ay bahagi ng isang mapanganib na grupo na pinamumunuan ni Norm.
Ang kanilang trabaho ay takutin ang mga taong may utang at gumamit ng dahas kung kinakailangan. Isang araw, pinuntahan nila si Mike, may-ari ng pabrika na hindi nakakabayad ng malaking utang. Kilala si Norm sa pagiging marahas at sinabi niya kay Mike na kailangan niyang isuko ang kanyang pabrika para mabayaran ang kanyang utang. Dahil sa kanilang mapanganib na reputasyon, gumawa si Bull ng isang matinding hakbang para ipakita na seryoso sila sa kanilang ginagawa. Bigla niyang pinutol ang mga daliri ni Mike bilang babala. Pinagbantaan pa siya ni Norm na mas marami pang daliri ang mawawala kung hindi siya susunod sa kanilang kasunduan. Dahil sa labis na takot at pressure na naramdaman, walang nagawa si Mike kundi pirmahan ang pagbenta ng kanyang pabrika para mabayaran ang kanyang utang. Samantala, pagkatapos ng kanilang misyon, sabay-sabay silang umuwi. Ilang sandali pa, nagtanong si Bull kay Norm at sa iba pa kung bakit wala si Gary sa kanilang operasyon na tila kakaiba para sa kanya. Ngunit sa halip na sagutin siya ng mga ito, nanatiling tahimik ang kanyang mga kasamahan. Sinadyang iwasan ang kanyang mga tanong. Ang katahimikang ito ang nagbigay hinala kay Bull. Nang makauwi si Bull, tila totoo nga ang kanyang hinala. Nakita niya ang kotse ni Gary sa labas. Pagpasok niya sa bahay, labis na pagkawasak ang kanyang naramdaman nang makita niyang magkasama ang kanyang asawang si Gemma at si Gary. Matagal nang alam ni Bull ang kanilang relasyon, ngunit mas pinili niyang manahimik at wag na itong pansinin. Dahil nag-aalala siyang maapektuhan ng husto ang kanilang anak na si Aiden kung magkakaroon ng away o hiwalayan. Ngunit sa bawat araw na sila ay magkasama, mas lalong tumitindi ang pagtataksil nito at nakikita niya din kung paano ito nalulong sa kanyang bisyo. Ilang araw pagkatapos ng mga pangyayari, nagdesisyon si Norm na makialam na. Kasama si Clive, kinausap niya si Bull tungkol sa problema sa pagsasama nito sa kanyang anak na si Gemma. Malinaw na sinabi ni Norm na mas mainam pa kung maghiwalay na lang sila dahil sa tingin nito ay mas angkop na partner si Gary para kay Gemma. Hindi na nagulat si Bull sa sinabi nito dahil alam niyang may hidden agenda si Norm. Dahil kung magpapakasal si Gemma kay Gary, malalim ang magiging koneksyon nito sa isang successful drug business. Magkakaroon si Norm ng direktang koneksyon sa illegal trade na makakatulong sa kanyang mga kriminal na gawain. Samantalang si Bull ay hindi stable ang kita at umaasa lamang sa mga trabaho niya bilang contract killer na hindi akma sa mga ambisyon ni Norm. Wala nang pakialam si Bull kay Gemma kung iwanan siya nito. Isa lang ang pakiusap niya kay Norm, kukuhanin niya ang kanyang anak. Hindi naman pumayag si Norm dahil dito hindi naiwasang ipakita ni Bull ang kanyang pagkadismaya at sabay na umalis. Sa kabilang banda, marahas man ang trabaho ni Bull, ngunit may malambot siyang puso, lalo na pagdating sa kanyang anak na si Aiden. Kapag nasa bahay siya, isa siyang mapagmahal at maalagang ama na nagbibigay ng atensyon at pagmamahal sa kanyang anak. Ang ganitong personalidad ni Bull ay malayong malayo sa imahe niya bilang matigas at walang pusong killer. Isang gabi, pagkatapos maligo ni Aiden, kumatok sa pinto sina Clive at Marco na may dalang mensahe mula kay Norm. Gusto raw nitong makipagkita kay Aiden sa amusement park, isang hindi karaniwang lugar, kaya nag-alinlangan si Bull kung sasama o hindi. Pero sa huli ay pumayag na rin ito. Ilang oras ang lumipas, sa ilalim ng kumukutitap na ilaw ng amusement park, nagtungo sina Bull, Aiden, Clive at Marco. Ang dapat na masayang lugar ay naging kabaligtaran nang inutusan ni Norm ang dalawa na dalhin sa ibang lugar si Aiden at agad namang sumunod ang mga ito. Samantalang sina Bull at Norm ay sumakay sa isang Ferris wheel habang nakatutok dito ang isang baril. Ilang sandali pa, tumapat ang kanilang sinasakyan kung saan natanaw niya sina Gemma at Gary. Nakaramdam siya ng galit sa pagtatraidor nang makita niya ang kanyang anak na dinala ni Gemma at Gary. Napuno ng tensyon ang paligid. Tuluyan nang naakit si Gemma sa pera at estado sa buhay ni Gary at nagawa siyang talikuran ng walang pag-aalinlangan at wala siyang magawa nang makitang umalis ang mga ito. Pagkababa nito, kinutya niya si Clive at Marco dahil sa mga ginawa nito. Ngunit bago pa siya makakilos, hinampas na siya ni Norm ng baril sa ulo. Nasaktan si Bull sa lakas ng tama. Inutusan naman ni Norm si Clive na itali siya at ilagay sa truck ng sasakyan. Mabigat man ang loob,
Sumunod pa rin si Clive at isinakay ang sugatang si Bull sa truck ng kotse. Tahimik na humingi siya ng tawad dito. Pagkatapos, umalis ang sasakyan. Dinala si Bull patungo sa malayong lugar na walang katiyakan ang kanyang bukas. Sa isang nakakatakot na twist ng kapalaran, napunta si Bull sa mga kamay ng mga taong dating itinuring niyang pamilya at pinakamalapit na kaibigan. Pagkatapos ay dinala siya sa isang sira at kalawangin na camper van na mabaho at madilim. Ilang sandali pa, dumating si Gemma na ngayon ay nagpakita ng kabagsikang hindi pa niya nakikita dati. Sa pagkakataong iyon, ito mismo ang nagpahirap sa kanya. Pinaalis naman ni Norm si Gary dahil ayon dito, siya ang nagsimula ng lahat ng ito. Wala namang kwenta ang paglaban ni Bull dahil kitang-kita niya na nagtutulungan ng mga ito para sa isang masamang layunin. Pagkatapos ng matagal na pagpapahirap, nagbigay ng senya si Norm para sa susunod nilang gagawin. Ginawa nila ang isang malupit na bagay. Pinainom nila Gemma si Bull ng gasolina dahil dito nawala ng malay si Bull. Pagkatapos, maingat na ikinalat ni Marco at Clive ang gasolina sa buong camper van. Binuhusan nila ang bawat parte ng sasakyan. Sa huli ay sinindihan ni Gemma ang sasakyan upang ito ay tuluyang masunog habang nakakulong ang kanyang asawa sa loob. Ang gabi ay naging isang nakakatakot na tanawin. May mga sigaw, iyak at nagngangalit na apoy. Matindi ang pagkasunog ng camper van at ang katawan ni Bull ay nagliyab. Sa kabila nito, nagkaroon siya ng pambihirang lakas dahil sa matinding determinasyon na mabuhay. Sa pamamagitan nito ay nagawa niyang kumapang palabas mula sa naglalagablab na sasakyan. Sa di kalayuan, nakakulong naman sa kotse ang batang si Aiden at nakita niya habang nasusunog ang kanyang ama. Takot na takot siya at pinipilit niyang makalabas para matulungan ng kanyang ama, ngunit pinigilan siya ni Norm. Inutusan niya si Marco para tiyaking manatili si Aiden sa loob ng kotse at sinunod naman ito ni Marco. Ang pag-iyak ni Aiden para tulungan ang kanyang ama kasabay ng pagsigaw sa sakit ni Bull ay bumuo ito ng nakakalungkot at nakakabagapag na tunog. At sa huling pagkakataon ay binaril ni Norm si Bull upang ito ay matuluyan na. Balik sa kasalukuyan, bumisita sina Norm at Gary sa bahay ng ina ni Bull at ang pagkamatay ni Marco ang nagpatunay sa kanila na buhay pa si Bull at handang maghiganti. Hinarap ni Norm ang ina ni Bull at pinilit itong tanungin kung nasaan ang anak. Kahit wala itong kalaban-laban, iginiit ng matanda na wala siyang ideya kung nasaan ng anak at sinabing patay na ito 10 taon na ang nakalipas. Ilang sandali pa, pinalabas ni Norm si Gary sa loob ng bahay. Hindi tumigil si Norm sa pananakot sa matanda. Pinilit niya ang ina ni Bull at nagbanta na papatayin ito kung hindi magsasalita. Makalipas ang ilang oras, umalis na sina Gary at Norm. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nagmamasid si Bull sa di kalayuan. Pumasok si Bull sa bahay ng kanyang ina, lalo namang nawasak ang kanyang puso nang matuklasang naghihingalo na ito dahil sa mga sugat na natamo. Sa pagkakataong iyon, masakit man, ngunit tinulungan na niya ang kanyang ina na magpahinga. Kinabukasan, makikita si Clive na nasa paaralan na tila namumuhay na ng normal habang sinusundo nito ang kanyang 2 anak. Sa mga oras na yun, nang malapit na siya sa kotse, nakita niya ang isang pamilyar na muka na nagdulot sa kanya ng matinding takot at pagkabigla. Sa kabila ng lahat, buhay pa pala si Bull at naghihintay sa kanya ng kalmado. Sinabihan ni Bull si Clive at ang kanyang mga anak na sumakay ng kotse. Ang kanilang biyahe ay napuno ng tensyon dahil sa matinding pagnanais na makapaghiganti. Tinanong ni Bull si Clive para malaman ang ilang impormasyon tungkol kay Gary. Alam ni Clive na nasa panganib ang kanyang mga anak, kaya dahil sa kanyang pag-aalala sa kaligtasan ng mga ito, sumunod siya ng walang pag-aatubili. Bumuo sila ng plano para linlangin si Gary sa pamamagitan ng pagkukunwaring may bibili ng malaking halaga ng iligal na droga. Nakita ito ni Gary na isang pagkakataon para kumita, kaya mabilis siyang pumayag. At nagkasundo silang magkita sa amusement park para sa transaksyon. Nang malaman ni Bull na nasa lugar na si Gary, hindi siya nag-aksaya ng oras. Pinakawalan niya sina Clive at ang mga bata at agad na pumunta sa parke. Lumapit siya kay Gary mula sa likuran, hawak ang kanyang kutsilyo. Ang biglaan at di inaasahang pagdating ni Bull ay nagdulot ng pagkabigla at takot kay Gary. Akala niya ay patay na si Bull, kaya hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ito ngayon.
Inutusan ni Bull si Gary na sumakay sa isang teacup ride at habang umiikot ito, patuloy siyang nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Gemma. Sinabi ni Gary na hindi na sila nag-usap mula nang iwan siya nito pero pakiramdam ni Bull ay may itinatago ito. Dahil sa pagkadismaya, inutusan ni Bull ang operator upang pabilisin ang pag-ikot ng kanilang sinasakyan. Pagkatapos ay sinaksak niya ang hita ni Gary habang ito ay nahilo dahil sa mga nangyayari. Nang tumigil ang ride, mabilis na umalis si Bull at iniwan si Gary na sugatan at takot na takot. Pagkatapos ng insidente sa amusement park, ipinagpatuloy ni Bull ang kanyang paghahanap kay Gemma at nagtungo siya sa isang nightclub. Gamit ang kanyang kaalaman dahil sa kanyang trabaho bilang kriminal, matalino niyang nakilala ang isang drug dealer sa loob ng club. Tinakot ni Bull ang dealer para makakuha ng impormasyon, ngunit inamin nito na siya ay isa lamang middleman at hindi niya alam kung nasaan si Gemma. Pero hindi sumuko si Bull at nakaisip ng paraan. Pinilit niya ang dealer na mag-set up ng meeting sa boss nito na nangangako ng malaking deal. Pumayag ang dealer at hindi nagtagal, nagtungo si Bull para harapin ang misteryosong drug lord. Nang makarating si Bull sa lugar ng drug dealer na kilala bilang Dave, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tinanong niya si Dave kung may connection ito sa isang babaeng nagngangalang Gemma. Nahalata ni Dave na ang pakay ni Bull ay impormasyon lamang tungkol kay Gemma, kaya nagsimula siyang maghinala sa tunay na intensyon nito. Upang magmukhang harmless, nagkunwari naman si Bull na interesado siya sa pagbili ng droga at humingi ng isang lagok sa inumin ni Dave. Nang sandaling binaba ni Dave ang kanyang kamay, mabilis na kumilos si Bull at pinutol nito ang isang braso niya. Sa kanyang pagkagulat at takot, inamin ni Dave na kakilala niya si Gemma. Nang malaman ito, tinulungan ni Bull si Dave sa pamamagitan ng pagpapatigil sa pagdurugo ng kanyang braso. Pagkatapos humupa ng pagdurugo, pumayag si Dave na samahan si Bull sa lugar ni Gemma. Nang makarating sa tapat ng bahay ni Gemma, nagpaiwan na lamang si Dave sa sasakyan habang nakahiga at nangihina. Samantala, sa loob ng bahay ni Gemma, hinarap ni Bull ang kanyang dating asawa na nakita niyang natutulog ng mga oras na yon dahil lango ito sa droga. Sa pagdilat nito, sinadyang sumigaw ng napakalakas ni Bull at napasigaw din ito sa tindi ng takot at pagkabigla. Tila nakakita ito ng multo dahil sa pag-aakalang patay na si Bull. Agad namang kumilos si Bull at inutusan niya itong tawagin ang ama nitong si Norm. Pakiramdam naman ni Gemma ay nasa bitag siya ni kamatayan habang takot na takot kaya sumunod siya dito. Hindi nagtagal, tumating si Norm sa bahay ni Gemma na may dalang rifle pero biglang lumitaw si Bull sa kanyang paanan at agad na sinaksak ang kanyang paa. Nagulat ito at aksidenteng napaputok ang baril na tumama naman ang bala kay Gemma. Sinamantala ni Bull ang pagkakataon, sinugatan niya si Norm sa hita, saka sinopokate ito gamit ang unan. Pagkatapos ay inupuan niya ito sa ulo habang tinatanong si Gemma kung nasaan ang anak nilang si Aiden. Noong una, ayaw sumagot ni Gemma pero nang makita niyang nahihirapan ng huminga ang kanyang ama, napilitan itong aminin na iniwan niya si Aiden na mag-isa sa ilalim ng tulay dahil ang akala niya ay patay na si Bull. Nang mga oras na yon, humina na ang pagpupumiglas ni Norm hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng buhay. Nang malaman ni Bull kung nasaan si Aiden, napuno siya ng galit kay Gemma dahil sa pagpapabaya nito. Kaya't ginamit ni Bull ang rifle ni Norm para wakasan ang buhay nito. Pagkatapos, pinuntahan ni Bull ang lugar na sinabi ni Gemma. Naghanap siya ng matagal kay Aiden. Nagsumikap na makita ang anak sa lugar na pinupuntahan ng mga batang lulong sa droga. Nagbunga naman ang kanyang pagsisikap nang matagpuan niya si Aiden na walang malay dahil sa droga. Mabilis siyang kumilos at dinala ang anak sa isang malapit na simbahan. Inilapag ito ng maingat sa harap ng altar. Ang pinakamatinding bahagi ng kwento ay naganap sa tahimik at banal na simbahan nang ang babaeng tagapangasiwa ng simbahan ay pumasok at nakita si Aiden na nakahandusay sa sahig. Nagmamadali siyang tinulungan ng batang walang malay, ngunit bigla siyang napahinto nang makita si Bull. Takot na takot siya nang makita ito dahil nang makita niya ang mga mata ni Bull ay tila nagdilihab sa itim. Sa kanyang paningin, galing ito sa isang madilim na lugar. May mga kwentong nagsasabi na nakipagkasundo si Bull sa masamang kapangyarihan upang makabalik at makapaghiganti.
Hindi makapaniwala at nalilito ang babae sa kanyang nakikita, ngunit ang tanging ginawa ni Bull ay ipinagkatiwala nito sa kanya ang pangangalaga kay Aiden na ngayon ay nag-iisa na sa mundo. Pagkatapos ay hindi na ito nagsalita pa. Umalis na lang si Bull sa simbahan ng tahimik at nag-iwan ng misteryosong pakiramdam. Kung totoo man na nakipagkasundo si Bull sa masamang kapangyarihan, ay marahil sa labis na pagmamahal niya sa kanyang anak upang iligtas ito sa mga demonyong sumira sa kanyang buhay. Kung ikaw ang aking tatanungin, kaibigan, kaya mo rin bang gawin ang ginawa ni Bull upang iligtas ang sarili mong anak? Sana'y nagustuhan mo, kaibigan, ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.